May buntag na kaisonan. Ang atong lesson, ang title is The Truth About Christ's Irrevocable Salvation. Part 2 na siya. Last Sunday, we started the part 1. So I hope you still remember ang sa ato na kapunan sa part 1. In a simple term or expression, kung saan siya about how do you simplify. Ini siya ang mga topic na to. Kung sa'y kasultan ninyo, kung saan about, o kung sa'y expression ng mag-fit ani. One saved, always saved. Okay? So, yeah, it's true. Napapailain. Ilang yun na ang kaluwasan kuno, dili man hatag bawi. So, dihatag, lagi ko yung bawiun. Okay? So, mga irrevocable. Di daw mabawi sa Ginoo. So, wala one saved, always saved, dili hatag bawi. O na siya pinaka-topic ani. So, kay part 2 naman ang atong outline, magsugod sa part 1 review. So, aron ma-refresh atong memory about kung saan ito natunan last meeting. Pero wala tayo tulog points gihapon na pinatag ninyo. Ang first one is grafted in because of faith. Next, cut off because of unbelief. And the third one is irrevocable gifts and calling. And then, atong reflections. Okay, so mula itong tanahan itong butaga, tinawag nakakatunta niya ni. Una, kaning part 1 na ito review. So, inibawta na kinisya, nagsugod aning verse. Nga na-agad irrevocable. So, sa ako na yung last time, the first time I encountered this one, irrevocable man. So, makingano, kinawag yung verse, klaro na irrevocable. So, muna ilang basis, Romans 11:29. And then, ato tanawang, kung saan naging pasabot yun ni Paul. Because in most cases, daghan kayong mga religious beliefs nga sa'yo because of just taking a verse out of context. Dami na siya context and everything na mabot niya. Kasi kita naman lang magsuwat na ako ganyan ko daw kasi ma-misunderstood niya. So maganoon na ka, kung sa may context nga masabtan sa gisulatan. Okay, so mauni siya ang verse nila. Kung yung last meeting, atong gi-start sa verse 1, 11:29 na, like 11 verse 1 ta. Diri sa verse 1, diri no tanas Pablo, gi-reject na ba ang iyahang katawan? Sa by no means. Proof niya is ako ganit, Israelite, diba? A descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. So ako mag-explain last time ng aming pinanglan ng tribe of Benjamin and so on. But this one is a proof ni Paul na wala gi-reject ang iyahang chosen people, itong mga Israelites. Kaya siya mismo, isang Israelite. Wala nag-mention na mga original apostles, diba? Itong 12-1, mga Israelites ng tanan. Diba? So, wala yun. So, mali sa pinaka-topic ni Paul, nga nilungtad ngadto sa 29, then iya pa nang itagaan some additional inputs after sa verse 29. So, muna siya atong itanami niya, si Paul gani, ibauta, kung hindi pa sa last time nga, every time ato siya sa kalugar, iya giunahan mga Jews. Bisag siya, apostle for the Gentiles. Yan naman, sayangan siya, no? Sa Romans 10:1-3, yung desire is masave sila and they have the zeal for God but not according to knowledge. No? So chapter 9, yung ko sayang kayo, diyan ang kamina, diyan si Christ at kanila, na nila pagsimba, so law. Sayangan siya, kasi pa ako tayo ma-across. Masya na ako ni ma-across o ma-remove from Christ kung pwede lang on behalf sa iyang katawan ng Israelites o yung mga own people. So mana siya, and then sa verse 2, dere, yan na po yung klaro, God does not reject these people kung may foreknow. So ito na discuss ang foreknow sa ato pang predestination at mga topic. Ito na discuss foreknow, yung mga balikon. And then, gigahatag example ni si Elijah, nga gato si Elijah, siya na rin nabilib. Kaya ang mga prophets, hindi mo na, nadala na. Niya, it's Lord, they have killed your prophets and they have demolished your altars. I alone am left. And they're seeking my life. So, muna thinking ni Elijah, siya na rin nabilib. Pero yun na Ginoo, what is the divine reply to him? No? I have kept for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Okay, so 2, at the present time, there's a remnant chosen by grace, but it is by grace, no longer on the basis of works. Otherwise, grace will no longer work. Grace. So again, ito na-emphasize, nga kanang basis of works, the Paul is keeping the law na siya. Natin, separate study with that. Nga kung yung grace niya works, it's actually, or faith niya works, keeping the law ang pasabot, really works nga, i-expect sa ato. Because in first place, ang scripture was given, di ba? Sa 2 Timothy 3, verse 16-17, ihatag na siya, verse 17, kay aron ma-equip ka for every good work.
So muna, again, ang mga pastor, allergic ka anak, and conflict man sa ilang teaching nga, hindi po nga talaga Kristo ang itong mga binahatan, wala na siya bearing sa itong kaluwasan. So muna ilang emphasize. So, gare, muna siya nga, ang katong rin na, kato ko nung na chosen by grace. Okay? Katong nidawat, ni Tuo, actually. So niya, next verse 7, nga, what then is self-will to obtain what it was seeking. The elect obtain it katong mga Christian, regardless kung Israelite ka dili. Diba? But the rest ko know will have been. Yan na statement si David sa una, si David who left the table and so on. So na i-prophesy na about them. Nga piling matawanan kahit yung ulo. Karon, dire, nangyayari pa, no? So yes, have they stumbled so as to fall? So by no means, hindi yung na-stumble sa kaya fully good, pawa na sila. Through their stumbling, the salvation has come to the Gentiles. Yung purpose na is to make the Israel jealous. So pasiluson lang niya ang mga Israelites. So, tumuda na, kung magsilos ang mga Israelites, may tendency nga mamalik sila. May tendency. Ang ilang pag-stumble ko, if their stumbling means riches for the world, and if their defeat means riches for Gentiles, how much more will their full inclusion mean? So ako na nag-explain last time. Kung sa ganun kung sa sample, ginugdom mo, sa sample ako ng jealous, kung magsilo sila. Sa ginugdoman niya ito. Sa example na ito, na pwede magsilos. Magsilos, makarealize, may ito mo, tanto na. Ginugdom mo? Ayos, this one, the prodigal son. So, pagbiyak niya, makarealize siya. Kadaghan sa mga sinuhulan sa papa, na enough bread to eat and to spare. Pero ako, ang dying of hunger, so nagsino siya. Anak siya, wala siya ikaon. Pero sa katong mga sinuhulan lang, ang yung anak, nag-enjoy sa blessing sa iyang papa. Diba? So nagsino siya. So, muna siya ang concept nga kung makarealize sila, mga Gentile, hindi katawa sa Ginoo, niya siya nag-enjoy sa kaluwasan sa Ginoo. Then, mo na yung result niya, nga, na sila nga, sayang nga, kami mamutani. Diba? So magsilo sila. And then, take note na sa ako nag-emphasize last time. Kapag ngayon nga, once malayo ka, sa anak ka na sa Diyos, malayo ka, God treats you as dead. Mabuhi lang ka kung mabalik. You are treated as lost, found lang ka kung mabalik ka. So muna siya nga, dili forever, save ka. Isang anak ka sa Diyos, pwede nyo ka mawa, treated as lost or dead. Kung mabalik ka, that's the time you are treated as alive and found. Okay? Paklaro na siya. Okay, and then, pwede siya, kung example atong question na, kung ilang faith, ilang stumbling, ilang defeat, means riches in the world, kung sa pakakuno ang ilang full inclusion. Pero doon mas ang discussion na there are only very few ng mga Hudiyo magdawat. Nga, ang mga Gentiles naka-avail pagkalik, kaya nag-reject na si Paul mga tumas Gentiles. With a few Israelites na nag-work, naaga ni dagandagan o nagubay hindi mong Christian, how much more kung silang mga Jews, dili mo reject. Diba? Kung na what will the full inclusion mean? So, ipasabot na kung sila maglihok ka na, mudawat sila ka na. So, kaya example, no, na si Paul, ni-sulod siya sa sirabok, and then, nilingkod siya dito, nakik-argue siya, ni-istorya siya. And then, para sa iyang preaching of the gospel, nakauyan ang uban. Mutong sa verse 42, yun na, next Saturday atong ipadayon na siya. Pagka next Saturday, next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. So imagine ang epekto ni Pablo. Siya na usa, pero almost the whole city came together to hear the word of God. Imagine nga kung tanang Hudiyo yung gawalihan, madawa, pagkadagang masay. Diba? But the problem is, when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and contradicting and blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. And eventually, they expelled Paul. Mutayo nga, kung ang ilang rejection, ilang defeat, riches for the world, kung sila kung silang kanan, dili mo reject. Okay, imagine na, usa ka tao, tungod ni Paul, almost the whole city, yan na. Unfortunately, ang mga Hudiyo, nasuya. Diba? Kung nadawa ko mga Hudiyo, you can just imagine, the world is full of Christians today. So, muna yung pasabot ito. Okay? So, but I don't know, now I'm speaking to you Gentiles. So again, I was talking to the Gentiles, and as far as I am, an apostle of the Gentiles, I glorify my ministry. So, iyan ko nang i-glorify, iyan i-post yung ministry, in order to make my own people jealous and thus save some of them. So, talaga ito, kung ma-realize sila ba, masuya, so, sila pili katawas, nag-enjoy sa salvation, kami nga original, wala. So, muna siya nga,
hopefully, magsilos ang mga Israelites, and then, masave ang ubanana at tumubalik. Now, ano siya, for if the rejection is the reconciliation of the world, what will the acceptance be but life from the dead? So, related din sa katong verse 12 kanina, na kung ilang defeat, hindi mo punong riches to the Gentiles of the world, kung sa pagka kung full inclusion. Mo pwede rin, kung mag-accept sila life from the dead na siya. So that's the part of review. Okay? So, nag-end sa verse 15. Let's proceed to verse 16 now. So, ganun siya first point na to, grafted in because of faith. So, dere, initial nga pasimbingay ni Paul is about pinasa, dough. So, if the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. So, diba ako siguro kung mga laglang mag-bake, no? Magmasa mo. Kung kana special, kaya kung holy is different, lahi. So, kita special, for example, nga pagka-dough, siyempre, kung ang part special, the whole is special. Diba? Kaya part, din ang pwede nga, usa ka doon, part special, part di ba? Pwede basa na usahon mo gano'n mo. So, si Paul naghatag siya sa bingay din nga ang parts of the dough, huli ko ng entire. Kanya, next yung gamit, prelude to yung gamiton nga illustration about olive tree. Kaya, if the root is holy, then the branches also are holy. So, para na siya, intro na ni Paul to give us a agricultural something, no? Like grafting. So, yan i-establish na daan nga kining root, supposedly si Christ, holy siya, dapat ang branches are also holy. But this to say, kasi pasabotana, root is holy, kanya branches are also holy. Kasi i-expect Ginoo. Diba? So, dili dapat lahi ang branches. So, katong mga branches na dili maayo, dili mo fit alin sa buhaton. Diba, i-cut off. Diba, kaya, for example, hindi mamunga, i-cut off mo na siya. Diba? So, murag preload niya sa yung gamiton niya, illustration using grafting. So, muna sa verse 17, so if some of the branches were broken off, so diyan ako na to, dili holy itong mga branches ato ng gawas, di putol. And you, a wild olive shoot, were grafted in their place, to share the rich root of the olive tree. So, imagine, si Christ mo ay pinaka nila. Remember, kining Israelites, kang Christ ang katauhan. Iyan na, diba? He was in the world, and the world was created through Him, and the world did not know Him. That's John 1, verse 10. Verse 11, He came to His own, but His own people rejected Him. So, kanang Israelites katauhan ni Christ. So, si Christ mo, root niya, kaning mga Israelites mo mga branches. So, dapat huli ta sila. Lahi ta sila, pero unfortunately, hindi sila lahi. That is why some of the branches were broken off. Giputol, kaya wala na sila mo fit sa ihang tanggap na. Kunya, pag putulan na niya, nag-graft in. Nag-graft in sa a wild olive shoot were grafted in their place to share the rich root of the olive tree. So, may imagine natin nga, kung sa benefit mo makuha ikan sa root ni Christ, nag-share ang mga Gentiles. Pero ang mga original na katahos Ginoo, katahos ni Christ, i-cut off. Wala na sila ma-share. Wala nga, ang tendency is, kita pong mga Gentiles, mura mag-boast na ta. Na mapaghambog ka ba, na special, nag-ipilit ka. Ngayon Paul, do not boast over the branches. Ayaw po na pagpaghambog. If you don't boast, remember that it is not you that support the root, but the root that supports you. So, parang ni Pablo nga, hindi sa taong palabi, na we take pride nga panatana. Okay, ang sana magkaling boastful ng tao, they don't care about other people, di ba? So, wala, pinag-post ka na, tanap ko, hindi na ka-care nila. Okay, mura magtaas ka kaganda. So, nga, ayaw. Remember, hindi ikaw mo nag-support sa root, kundi ang root mo nag-support sa atin. Okay, so Gentiles ng istorya, niya, karon kini mga Gentiles ng istorya ni, saved na hindi pa. What do you think? May study mo gini, reaction. Piningyan yun rin nga, you, while olive shoot, were grafted in the place to share the rich fruit of the olive tree. Ayaw mag-boast over the branches. If you do boast, remember that it is not you that support the root, but the root that supports you. So, kasi nang you diha, saved or hindi pa saved? Saved. Saved na. Okay? So, kana saved na. Kung dili hatag bawi, hindi ginibawi na Ginoo, saved din na forever. Pero once mo save ka, or kanang dili ko hatag bawi. So, agree magkataro, kini sila,
Nag-enjoy na guni sila sa richness of the root. Diba? Nag-enjoy na sila. Ang katong mga dili-holy nga branches, i-cut off. Niya, gipulihan aning mga kiling wild kita, ng mga Gentiles. Okay. So, we are now enjoying the richness of the root and all the benefits of salvation na ana. Diba? Nag-enjoy na ta, supposedly ang Gentiles. So, again, kung dili hatag bawi, dili gini, bawa na to. Kaya, kung natong gamiton, dili daw hatag bawi o irrevocable daw. Okay. Next. Corinthians verse 19. You will say, branches were broken off so that I might be grafted in. Iputol ang mga ubang kong sanga, aron ako masumpay. So that is true. They were broken off because of their unbelief. But you stand only through faith. So do not become proud but stand in awe. So, klaro kayo niyo rin nga, giputol gi sila. Kung sa rason, unbelief. So, diya pa lang daan natin idea. Katawan na sa giputol because of unbelief. So kita, okay lang. Kung sila katawang Ginoo, iputol because of unbelief, nakita litero, di ta mutuo, di na taputlos Ginoo, kaya di lagi hatag bawi. Yeah? So, diya klaro. Next, ano ta sa cut off because of unbelief. So, klaro naman ito kanina, nag-cut off sila, broken off because of their unbelief. Now, being cut off or broken off, doon na prophecy about it. Na prophecy about it, there is Deuteronomy 18. Ingon dere, I will raise up for them a prophet like you there is Moses. So from among your own people, I will put my words in the mouth of the prophet. So muna, magbabarog siya pupita, yung mga pulong sa Ginoo, ibutaan ng baba ng prophet. And then, who shall speak to them everything that I command. So tanan ko nung isugo ni Yahweh, o Lord, Yahweh, ibutang niya sa labas mong prophet. Kanya, usulti na nga prophet, everything dyan, wala yung hamisik. Anyone who does not heed the words that the prophet shall speak in my name, I will hold accountable. So, ang dili ko nung amina, accountable. Okay? So, kisa may fulfillment, See? Kisa na? Kisa. Kisa mo nga prophet, sa ada nga, dapat ibutang niya ang tanang words nito, nga, dapat maminaw ka. Kung di ka maminaw, accountable daw. Jesus. Okay, thank you. Sa Acts chapter 3, in 22-23, for Moses said, a prophet like me, will the Lord your God raise up for you from among your own kinsmen. To him you shall listen in all that he may say to you. Everyone who does not listen to that prophet will be cut off from the people. So nadaan na kung iabot ni Christ, di sila maminaw, i-cut off din sila. So, unbelief pala nila kay Christ. So, cut off sila. And then, there is si Christ mismo, he who rejects me and does not receive my words has that which judges him, the word that I have spoken will judge him in the last day. Ano man? Verse 49, for I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak, and I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever he speaks, just as the Father has told me, so I speak. So makita na ito, ako ibot lang ang akong words just in my mouth. Kaya na prophet magsusi sa tanan na kung isugo, si Christ, ano siya? Si Christ mismo ang fulfillment ato. Kanya, ang mga Hudiyo, reject na. So, nag-cut off sila. Okay? I-cut off sila. Sila na unta, di ba yung ni Paul, ito last meeting na ito, nga, si Paul, kaya nga siya, gikan nila ang Christ. Sa Romans 9, gikan nila ang Christ. Karon, reject na nila mamina ni Christ. So, karon, narita sa 21, padayon na ito. For if God did not spare the natural branches, so, kisa yung kasabot natural branches. Kining natural branches ang Israel, di ba? So, for if God did not spare the natural branches, perhaps He will not spare you. Isa mean you, Gentiles, particularly, mga dili. Mga dili, di ba? O, hindi sulatan ni Pablo, mga Christians hindi sulatan eh. So, isa, ang Ginoo, walang isa magpali nga, original ito, natural ito, cut off na, kamo pagha, may pumunta ni Pablo. Kamo pagha, baka din, kini siya, mga saved na rin. Kaya siya, note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen. But God's kindness toward you, provided you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. Klaro? Klaro kayo nga, ang mga Gentiles, yung mga saved, gisulatan, yung ni Pablo, gi-cut off ganis Ginoo katong natural, kamo pagha. Diba? So, isa, severe gid siya ka na yung giputol, yung katawan giputol.
Sige, yun nga ito kung suwapunin. Pero kahit siya tuwais na ito, provided magpadayon ta sa iyong kindness. Kung di rin magpadayon, what happens? Yung dire, otherwise, you will be cut off. So, klaro kayo nga ang Christian mabuagtang. Pwede yun mabawi ang iyang kalawasan. So, sumalit ito, irrevocable. Diba? So, na ang Saba, no? Like sa mga previous studies, like sa katong predestination, nasa na verse supports in our belief, kanya ang previous verses kung ito na diyan. Diba? For example, 1 Corinthians 10:13, nakatong always Savior, dili na ko gumawa, eternally secure. Pero si Pablo, 1, verse 1 to 12. Kanya, chapter 9 palandaan, 24 to 27, especially 27, halos Pablo na-disqualified. Diba? Grabe. Basta na verse, nakasupport sa ilang belief. So na, praise God na nakaabot na din. Higaya, klaro ko kayo. When I've been repeating this, I would rather study the Bible rather than read ng mga books written by other people. Kaya malayo ka. Mga tendency sa mga Church of Christ. Pag sige nagbasa ng mga lain mga libro, tendency ito na, ato na paingon dito. Instead na balik sa Bible. Ada ka na kaila, bugay na siya basa-basa ng Robert Coleman sa Master Plan of Evangelism. Master Plan of Evangelism, nasa Bible, yun na kinahanglan ko ng Robert Coleman na libro. Mula, the more I study the Bible, the more I learn. Uy, kalahi naman. Mula, dahil tendency nga, mulahi ka, even ang mga Church of Christ. Ako na yung garanti ninyo. Dagdag kita itunan rin nga, wala na nakita sa diyang magbasa lang ng libro. Nakita na ko through mga questions sa tao, at the same time studying this context. Talaga itong about Sabbath. Sa unang panahon, nibasa na ko na yung mga basaw sa uban. Sabbath, yan ay verse. Mga kanyo, Sabbath na. Paro man, si Pablo, isunod silang ko. Hindi niya Sabbath. Masikin ka. Nakaroon akong istadihan na wala na problema. Ako pa sila i-challenge. Kasi sila ako challenge na, if you can find to know a verse nga, iusap na ang Sabbath from Saturday to Sunday, muhatag na $1,000. Wala man na. So, di rin guys la. Pero kung na to, kung study, kita na po yung modern nila. Share us a verse ang Christian nag-worship on the Sabbath day. Kaya tanan yung verse sa Sabbath niya, ako namang i-explain na dili to Christian worship, but Jewish worship. So, muna, bantay ta. Careful kita. Kaya dili lang yung normal kaya na, kung na, I discourage you from just sharing ka ng mga posts from other groups. Because you are just leading the people to the wrong group. Kaya mo appear man, hindot man. Kung ni-check niyo mo dito sa ilahang site, hindi siya is, like, natay-usap ko kung son. Ganahan na siya, siyang paano, hindi mag-message. Ako, gibisita ang katong source. Dito, nakita na ko, na bata dito na nagputang pag-rin. Parang one save, always save. So, ang ibang mga friends, punta mo dito, lagi nito, tama dito, pagod dito, uy, one save, always save ko day, or niya, save by faith, ano, tama na ba? Pagkabot mo, imong Bible studyhan, di kang tuwa na. Kita ganun yung nabasa, just like ito sa attorney. First decision pala sa importance of God's word. Di niya matawag kayo, daghan na kasi nabasa nga, ang tanan ko mga buutan sa langit, ang nahabiling ko sa anas, katulad ko mga dautan. Di niya madawag kung sa explain pa, ibalik ni Kristo, mahimang pa ang good o bad. Diba? Kung sa may balik ko ni Kristo, kung tulad langit na iyaha, yung mutuo siyang balik sa Kristo. Diba? Ang conflict na. Mula nga, discourage you from reading ka ng ibang books, I encourage you to read the Bible. Balik kita sa Word of God. Ngayon, isa na, kita na ko sa verse, hindi kita po naman. Pinood yun. Pero kung tawagin mo, klaro na, this is verse 22. Background na ito. Itong verse 29 lang ito. Naklaro yung Canada. Ano ba, without pamalik? Can you doubt this statement ni Paul na isa, kung ang ginoo ka ni, wala mo ila sa mga original niya, i-cut off ganyan, tapo pa ka? Isa, no, kung na kindness, no? Ang kamaayon sa ginoo, ayapong ka stricto. Stricto siya nga sa mga taga, pero siya kindness nga ito kaninyo, kaya kung magpadayon mo sa iyang kaayo. Kaya kung dili, cut off siya mo. So, asa naman napili daw pagbawi na statement? So, wala, hindi sa Bible. Kaya kiningin lang verse, pahinga mataan na. Sige. Klaro ba, questions? Comments? Kasi lang may good argument or good statement to share para ma-enrich pa rin atong defense kay kaya kung mo ito kita pakita sa Christian, we will encounter these people, dapat ready kita mo explain kung saan ang vocabulary. Okay, again, naaman. So, sila tuwa kayo lang, pero again, nanawa. Any comment, questions, suggestions, or whatever reaction? Okay, kung wala, say talenta.
So, and even those of Israel, katong i-cut off na, if they do not persist in unbelief, will be grafted in. For God has the power to graft them in again. Anong nang say power? Of course. Kaya gini-graft in katong dili, natural, ang natural pa ha. Yeah? Sa'yo na lang guys pinunta. So, ang problema lagi is kana, nag-persist sila in unbelief. So, na-cut off sila because of unbelief. Kung natuon lang sila, mabalik din sila. So, if you have been cut off from what is by nature a wild olive tree and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree? Diba, logical kaya kayo po. Original ko lagi cut off. Kaya ganun sino i-draft in katong same, katong katawan, o sa pagkatong katawan. Okay? So, klaro kayo rin nga, ang kondisyon ko gusto mo mabalik sila is faith. Pumutungo sila. Kundi sila may persist in unbelief. So, ang kundi sila madawat, di sila matungo ni Christ, wala din sila mga hipo. They cannot avail of the richness sa grace ng Ginoo. Diba? Ito sa verse 25, so that you may not claim to be wiser than you are. So again, balik siya sa mga Gentiles, mga diyang kasulatan. Brothers and sisters, I want you to understand this mystery. A hardening has come upon part of Israel until the full number of the Gentiles has come in. Kini, medyo ko pila ka po numero ni Pangayos Ginoo. Sabi nga until the full number of the Gentiles has come in. So, marami, pag-ahit lang sa sila, allow sila, mag-ahit lang kasi kasing, pero marami abot kung tayo nga full number of Gentiles. So, si Puro nagkibawa na. At kumabot na yun na, mahuksof ng ilang hearts. Baliktaan nagisgot siya, yan kan mga Gentiles, yan ang ministry, yang i-glorify, yang i-boast, yung panghambog araw ko no, magsilos ang yang katawan. So, muna siya nga kung magsilos sila, nabis-natibi si Masay. God is just waiting for them. Masave din sila. Tanan, bisag kinsa pa nila. Masave yun. Masave din yung mga Gentiles kung sa pagkaang mga Israelites. Di ba? And then, rimata sa kining irrevocable gifts and calling. So verse 26, and so all Israel will be saved. As it is written, out of Zion will come the deliverer. He will banish ungodliness from Jacob. And this is my covenant with them, and I will take away their sins. So, most probably, kinigikuha na ikikan sa katong Jeremiah, no? Yung kalimutan ng ilang masala. Pero muna siya, ang tanang Israel, fully good na save. Mga save na sila, supposedly. Kaya kitagaan at ang-deliverer. Isa na si deliverer niya, si Christ, di ba? Naano mo siya. So, nahulak na din na siya. Until such time nga, dawato nila. Naano na niya. Kung siya reject nila si Christ, it remains offered to them. Nagpabilin na siya. Mao na actually ang irrevocable. Nagpabilin ang iyang offer. Nahuwat lang sa ilang pagtuo. Pagdawat. Mao na. Mao na ang irrevocable rin. Despite nag-reject siya, gilansang siya, the offer still remains. So, muna siya nga, iyang gusto niya nga, pwede niya i-save tanon, gusto niya mawagta na ang didulis sa Jacob for Israel. Muna sa verse 28, as regards the gospel, they are enemies of God. They are referring to the Israelites na cut off. Diba? For your sake, your break, sila mga Christians isulatan. But as regards the election, they are beloved for the sake of their ancestors. So again, ang Israelites na. For the gifts and the calling of God are irrevocable. So dili, kasabot na tao sa kasabot gifts and calling of God are irrevocable. Dili ang salvation niya ang naglatag na. It's actually, katong pagpili nila, na gitagaan sila ng chance, na-cut off lang sila, tungod kay, di sila matuo. And God is just waiting for them na matuo. So, kung nga siyang, wala niya giusap na ang offer for salvation to the descendants of Abraham. Gani, i-extend yung descendants, including Gentiles na gani. Diba? Kita, apel naman tayo descendants of Abraham. Pero kung ito yung pamo, sayang ka sila. Sila unta, diha nila ang worship, diha nila ang law, diha nila ang covenant, diha nila regikan si Christ. Kung yung pamo siya, I wish I could be removed from Christ na sila ipapuli. Pero di man pwede. So, kanang gifts na rin, kanayang saad nga i-bless ta, ang yung pagtawag sa offering of the gospel. Remember, ang gospel mo na yung way of God's calling. Diba? Na, wala ko magpatang na rin, but 2 Thessalonians 2:13 and 14, karon na we are called by the gospel. So, ang gospel is, ginapreach sa kanila. So, despite na sila ang nag-reject ni Christ, despite na sila ang nagpalansang ni Christ, God offered the same salvation to them. Because of siya, ang calling of God o ang gifts niya
Ito yung hatag niya nga, for example, tagaan na sa gift of the Holy Spirit. Kaya siya, irrevocable na siya. Pero wala nagpasabot nga, kung nag-save na ka, di na napawion. Kaya na naman sa background nga, kamo kung pabilin mo, kung di mo pabilin, cut off siya mo. Diba? Ay, klaro nga isa, nga, kining, di ko sa mga irrevocable rin, kaya yung pag-offer of salvation. Kung hatag siya sa kanang gift of eternal life, hatag sa gift of the Holy Spirit, gitawag through the gospel, padayon na siya. Despite nga gilansang siya, despite nga gin-reject siya, despite nga halos may buto niya, gapadayon na irrevocable na siya nga part. But not the salvation that we have. Once na saved, always saved na ka, dili na mahoy gimi ni Pablo. Otherwise, dili na musultis Pablo atong sa ubos. Para yung mga Gentiles, nag-enjoy ko sa richness of the root, i-graft in mo, ninami pagtuo, so na-save sila niya, yun siya, provided you continue. Kung di mo mag-continue, mag-cut off. Hindi na siya musulti ato, di ba? Kung tinuod nga, pili hatag bawi. Okay? So, kini ang irrevocable is actually an offer of salvation. Okay, saan na niya ni Abraham na and you all that families of the earth will be blessed. So, kitang mga for example, and there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So, dili na ni sarili ng Israelite kami yung seed of Abraham, or heirs according to the promise. Tanan mo na ani Kristo, whether Jew or Greek, Gentiles or Israelites, tanan na. So, katong saad ni, si Christ mo po ito ng-istorya ni Abraham, katong saad niya, mo ito yung irrevocable. It's a count if you are able to number the stars, nga na ito kadaghan. So, katong mo yung irrevocable. Nga, daghan pwedeng maluwas, i-offer nila kaluwasan sa tanan, no? Regardless of Gentiles ka o dili, Israelites or Gentiles, and then, despite na ginreject nila si Christ, gilansan nila si Christ, after that, di pag-atulong sa resurrection ni Christ, kato siyang promise is still irrevocable. Kato, gift o kato yung calling. Okay? Klaro, dili ang kanain mo ang salvation na nadawa. Comments? Questions? Kaya after this, dugangan na lang ay Paul of mga statement kung sa grabe ang gibungat sa Ginoo. Kung sa ka kasabot, kaya nagpabadlong na guna sila. In the first place kita, nagpabadlong mo po dapat na-after na sa grasya. Okay, so muna sa verse 30, continuation is 29, ba? So just as you were once disobedient to God, so you rin yapon ang mga Gentiles ngayong kaistorya, disobedient na before God, but now have received mercy because of their disobedience. Ang their disobedience katong mga Hudyo, di ba? So again, based sa example sa ministry ni Paul, unahon niya ang mga Jews, pero i-reject nila sa Diyos at sa mga Gentiles. Pero sa mga Gentiles, willing sila mo accept. Diba? So muna nga, tingnan niya, nakadawat mong mercy because of their disobedience. Kaya sa ilang disobedience, at was Paul dito sa ilang. Sa disobedience sa mga Israelites, reject ng Israelites, mato si Paul sa mga Gentiles. So, they have now been disobedient in order that by the mercy shown to you, they too may receive mercy. Sila po, disobedient sila, pero kung walit lagi sila, di mo sa receive mercy. Kung nag-lisod sa pero, nag-lisod sa pero gano'n, muna nga yung Pablo literal siya, nag-lisod sa kalisod sa pero, kasi ginawa. Basta yun rin mga, they have now been disobedient in order that by the mercy shown to you, they too may receive mercy. Katong makarealize sila, diba? Magsimo sila, uy, kadawat sila mercy niya, kami yung original na katawhan, kami na iwala. Diba? So, muna, makadawat ng mercy. Nga gani, sa next, no? For God has imprisoned all in disobedience so that they may be merciful to all. So, tanong tao na, no? So, kaya Ginoo rin nagputo na. Now, kinamay mong mercy, if you think about it, di ba, kung grabe ka dautan ng tao niya, hindi mo pag-yari siyang taga-at mercy, grabe yung kaya ipikto sa tao, diba? Kesa, okay lang siya, buka ba siya, mercy ka, normal ka na, malukoy ka sa mga, malukoy ka sa karang grabe ka dautan, di ba, grabe ka yung mercy ang mga tao. So, muna, ipakita rin ni Paul, o, ipakita sa Ginoo. So, muna siya, all the depth and the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. No, di ka kayo gabiha sa Ginoo, ginreject na ganun siya, natagaan pa niya ako nag-chance, siya pa niya kung kaluin o ng mga tao na supakiro gaya and so on. Pero again, because of yung saad, panahin niya po ito, but it doesn't mean nga doon kayo nakasaad na kung service lang appeal. Tagaan niya ito lang freedom. Diba? Kaya mo siya, all the families of God will find blessing on you. Yung saad nga ng Abraham. Diba? So, muna kita, regardless kung Israelite o dili,
apil ta ang kung sa Ginoo nga mahimo kang ears ni Abraham. Kanya mo na yan ni Christ no, to help the descendants of Abraham. Ito na natin ang sa destination na topic. Okay? So I hope, although it's quite difficult to understand, nada yung how unsearchable, how inscrutable. Gusto di ka himay-himay ang tihang ka, ipa-disobedient sila, aron mo sa merciful to all. Basta ako na makita na is, again, kung grabe na kayo ibuhat, kanya imo pagyapong ni Kaloyan, grabe yung gaya ka-merciful na ng tao. Grabe na siya, degree ba? Kesa katong normal na kayo, ang nga kabaluyan nato. Nga na ang kitang tao, nga na ang mga Hudyo. Reject sila ni Christ, ilang ipalansang si Christ, pero pag ako mapila ka gano'n, pwede ka po silang maka-avail, provided nga mudawat sila, mutuo sila. Mato'y irimukabol. Kato yung panghatag o offer kanong gifts o kato siya calling. Padayon siya regardless kung sila mo reject kay Christ. Okay? So, for who has known the mind of the Lord or who has been his counselor, so di ta kasupa ka ni. Kinsa naman ta ng mo counsel siya, tambag Lord, ayan, nagnganalon. Ayan, nagpagag-verse yung mga taong kahit mo Lord. Hindi ta kagana, di ba? So, kinsa mo ba nakabasa sa una sa Ginoo? Or who has given a gift to him to receive a gift in return. So, normally ang tao, hindi na mahatag gifts nga sa Ginoo, pero still we receive the gift of eternal life. Diba? For from him and through him and to him are all things, to him be the glory forever. Amen. So that ends Romans 11. 30 to 36. Gidugangan lang ni Paul yung difficult stuff to understand. Just in support ka yung that ang mercy niya, ang yung gift of calling, irrevocable. But it doesn't mean nga, once sa kadawat ka, pwede mo binuang na ka, and then okay lang gapos Ginoo, pwede niya pwedeng bawion. Na wala na siya, na klaro kayo ni Pablo, you can be cut off. Just like ang original na katawang Ginoo, be cut off sa Ginoo. Because of unbelief. So kita po, kung abot sa panahon nga, di ba natin ma-exhaust na aktibo kayo, nagtudlo ganito, nagkalit na gawa. Don't expect na nagyapon ng kalawasan. Di ba na to? Pero mabalik po nila kung mabalik po sila. So, wala. Mubiya ta, mabalik, napadayon, buti rin mo kabol. Napadayon di ako ng Ginoo na pwede di ako tagalos. Provided again, mabalik ta, mutuo ta. Because once malayo ta, we are lost and dead. Once mabalik ta, we are alive and found. My comments, that's the last slide before reflection. Bro. Matara ko sa verse 25 pa. Until the full number of Gentiles comes to faith. Makayon ba ka until now? Kanina, kuan? Ako, again, on the first basis, I do not know sa ginaganos number di pa nga nga, karon nga po panahon na maragula pag-apo na sa mapa because O pa sila kabalik ka? kaya daghan nga kung di ko tuo ni Christ, even sa mga sunlags. So, maragula pa kung maabot nga, magsuya sila, masilo sila ba? Thank you, Lord. Tatagal, sorry ha, dili ko ka magpilang yung number niya. But, kana lang, dali ay siya po nagili pagid siya pag-apon. Di tama kayo karon nga nabalik na sila. Hindi pagid. Based sa existing yun nga, hindi pagid siguro. Thank you, Lord. Okay. Dahil ay comments, questions? Sige, kung wala, ano ka sa itong so, for reflections, una, do we treasure the salvation that we enjoy today, knowing that some of God's people were cut off for us to be saved? So, I hope diyan, murong natin, importante din ako, panindot sa akong nadawa. I hope dili na po take lightly atong Christianity. Because, hindi nyo diyan, i-graft in lang siya. Tungod kay sila, di mo to. Magipulihan lang sila ba? So, mga nga, just like din po, ayaw maghampog, ayaw pagsalik. Padayon lang. Padayon in His kindness. So, ayaw, dili ta mabiya sa atong pagkristuhan. Next, do we strongly believe that God can still cut us off if we become unfaithful to Him in our lives? Klaro mo siguro ito ni Pablo. We cut off ang iyang katawan o dyan ang katawan because of unbelief. Kaya, yun siya, kamo, kain ang ginawa ninyo, provided na magpabili mo siyang kindness. Otherwise, in other words, kung mo pabilin, you'll be cut off. Next, is it clear to us now that God's gift and calling are irrevocable, but only the faithful can benefit from them? Meaning yung gifts of calling, gifts of calling. So I hope clear na sa ato na dili ang atong na limesan mo, dili pwede bawiya sila. It's actually yung gift of calling na despite sa gipungan sa tao, nagpabilin. Nagulat na ganang Ginoo sa tanang mudawa. Connect na sa katong predestination na to, di ba? Na in God's plan, kung ma-create na kalibutan, na natong plano,
Si Kristo makamatay, ang mutungo mo yung destination, kung dili mo yung destination. Wala na siya mausap. Okay? So, salamat mga Exxon. Help natin na po kung tayo.